ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga sa inyo lahat. Umaga po. Ibati ang katabi natin, magandang umaga. So, sa araw nito ay matutungayan natin sa pagbasa, lalo higit sa Ebanghelyo, si Tomas. Si Tomas ay nagduda sa pagkabuhay ng ating Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay nagpakita sa kanya. At sinabi niya, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo? At sabi ng Panginoon, mapalad ang mga hindi nakakakita, ngunit nananalig at naniniwala sa Diyos. At ganoon din sa linggo ito ay itinalaga ng simbahan bilang linggo ng awa o yung tinatawag natin Mercy Sunday. At ito rin ang tinatawag na kapistahan ng Divine Mercy. So ito ay ang awa ng Diyos. Ang lahat ng bagay sa mundong ibabaw ay dahil sa awa ng Diyos. Ang katabi mo, tingnan mo, kaya nabubuhay yan dahil sa awa ng Diyos. Kaya tayong lahat ay kinawaan ng Diyos. At dahil sa awa niya, ibinunyag niya sa atin ang kanyang pag-ibig at pagmamahal. Kaya mga kapatid, pumasok tayo sa pagdiriwang ito at humingi tayo ng awa at patawad sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsisisi sa ating mga kasalanan. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagtubayan tayo hanggang sumagi tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ikaw
namin makapangyarihan sa pagdiriwang namin ito ng Pasko na pagkabuhay ng anak mo. Pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat. Ang kadalisayang dulot ng binyag, ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, sa pamamagitan ng mga apostol, si Kristong muling nabuhay ay gumagawa ng mga kahangahangang bagay upang patatagin ang kanyang sambayanan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Maraming kababalaghang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao. Nagtitipon-tipon sa portiko ni Solomon ang lahat ng sumasampalataya. Hindi nangahas na makisama sa kanila ang mga di sumasampalataya. Gayon may puri-puri sila ng mga tao. Subalit parami ng parami ang lalaki at babaeng nananalig sa Panginoon. Dinala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga papag at mga higaan upang pagdaan ni Pedro ay matamaan ng kanyang anino ang ilan man lamang sa kanila. At dumating din ang maraming taong buhat sa mga bayang kalugnog ng Jerusalem. Dala ang kanilang mga may sakit at mga pinahihirapan ng masasamang espiritu. At silang lahat ay pinagaling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga saserdote ng Diyos ng Panginoon, bayaang magsaysay. Ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya ay hindi magwawakas. Nagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga, ang araw na ito, ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Tubusin mo, buon, kami ay iligtas, at pagtagumpayin sa layunin hanga. Ang pumaparito sa ngalan ng buon ay pagpapalain, magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang Panginoon, ang Diyos, pagkabuti niya sa mga hinirang. Amen.
bukol kay Kristo muling nabuhay. Si Kristo ang Panginoon ng buhay at kamatayan, kaya lagi siyang sumasa atin, maging sa panahon ng paghihirap at pagsubok. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, ang inyong kapatid, na kasama ninyo sa paghihirap, paghahari, at pagtitiis dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Itinapon ako sa kulong ng patmos, sapagkat ipinangaral ko ang salita ng Diyos at ang katotohanan inihayag ni Jesus. Nooy araw ng Panginoon. Kinasihan ako ng Espiritu at narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trompeta. Ang sabi, isulat mo ang iyong nakikita. Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita at nakakita ako ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ito ang isang animoy lalaki, nakadamit ng abot sako at may pamigkis na ginto sa kanyang bibig. Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na nalugmok sa paanan niya. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot. Ako ang simula at ang wakas at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit masdan mo. Ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Kaya't isulat mo ang iyong nakikita, ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Inagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon, nakapilit ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo.
Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad kasama nila si Tomas. Nakapilit ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang aking daliri. Ipasok mo ang iyong mga kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang mga kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat nito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang umaga muli sa inyo lahat. Pamilinggo ng awa ng Panginoon. Salamat tayo sa awa ng Diyos at ngayon ay buhay pa tayo. Pasalamat tayo sa awa ng Diyos dahil nagising tayo sa araw nito. Dahil sa awa ng Panginoon. So ngayon ang Divine Mercy Sunday, and at the same time for this year, we are celebrating also the year of mercy, ang awa ng Diyos. So, malimit sa atin, alam natin ang debosyon ng Divine Mercy. Dahil nung tayo ay nasa Pilipinas, we always remember 3 o'clock in the afternoon. Alala ko nung nandun ako, bata pa ako, every 3 o'clock in the afternoon, merong prayer. Kahit sa television, no? Dinadasal ang awa o yung tinatawag nating Divine Mercy Sunday. At ito'y lumaganap hanggang sa panahon natin. At ito'y dahil sa ating dating Santo Papa, sa Juan Pablo II, Santo, dahil sa kanya, natatag ang tinatawag na debosyon sa Divine Mercy Sunday. So, in order for us to live out the spirituality of Divine Mercy, we have to remember 3 letters. A, B, and C. Okay. So remember the 3 letters. The A, B, C of Divine Mercy. The first thing is, you ask for mercy. That is the first step. You ask for mercy from God. And definitely, God will give that mercy. Letter B. Be merciful. Okay. Anong Tagalog nun? Maging maawain.
At ang ikatlo, letter C, complete trust in Jesus. Complete. Ganap na pagtitiwala sa Panginoong Jesus sapagkat hindi niya tayo pababayaan. That is the ABC of divine mercy. Ask for mercy, be merciful, and see complete trust in Jesus. So right now, narinig natin sa mga pagbasa ngayon sa Ebanghelyo, ito ay ang tinatawag na pagpapalaganap o yung tinatawag na pagpapalago ng pagmamahal ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Lalo higit sa katauhan ni Santo Tomas na isang apostol ng Panginoon, ngunit pinagdudahan niya ang tinatawag na muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya kung babalikan natin ang Ebanghelyo, ito ay may dalawang bahagi. And it happened after 8 days. So the first appearance of Jesus happened dito sa tagpong ito sa pamamagitan ng kanyang mga alagad sa pagkabuhay ng ating Panginoon. And after 8 days, nagpakita muli siya. Ngayon, naroon na si Tomas. Kaya tinatawag sa liturgical calendar of the church, we call this octave of Easter. So what is the meaning of octave? 8 days of celebrating what we call the events in the life of Jesus. Events in the resurrection of Jesus. Kaya yung 8 araw na yun, ito ay 8 araw ng kapistahan ng simbahan. And that is the reason we pray all the prayers, especially in the celebration of the Eucharist. Sapagkat ito'y pare-parehong tinatawag na pantay-pantay na kapistahan ng simbahan. Simula nung linggo at hanggang sa darating na linggo, that is the 8 days, or we can say the octave of Easter. At doon ay yung tinatawag na ginugunita natin ang mga pangyayari sa buhay ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya kung titignan natin sa mabuting balita na pinakinggan natin, una ay nagpakita ang Panginoon sa kanyang mga alagad. At ano ang sinambit ng Panginoon? Nung makita niya ang kanyang mga alagad, sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Bakit? Sapagkat ang mga alagad ay nasa isang silid, nasa isang kwarto, nakapinit ang pinto dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Bakit? Dahil pagkamatay ni Jesus, sila naman ang hinahanap ng mga Hudyo. Dahil alam ng mga Hudyo na sila ang magpapalaganap ng sinasabing nasaksihan nila sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya habang nakapingid ang pinto, dumating si Kristo, ipinakita ang kanyang mga sugat. At pagkatapos ay binati sila, sumainyo ang kapayapaan. At pagkatapos nun, sila ay hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatatawad naman. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi pinatatawad. Kaya makikita natin bakit ang pari ay nagpapakumpisal, sapagkat ito ang iniatas ni Kristo sa kanyang mga alagad na ipinasa niya sa mga pari at sa mga lingkod ng simbahan upang magpatawad ng kasalanan. Kaya sinabi ni Kristo sa kanila, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Kaya ito yung kapangyarihang ibinigay sa kanila at isinalin ng mga alagad hanggang sa dumating in our own present generation. Ang ikalawang bahagi ng Ebanghelyo, naroon na si Tomas. Dumating si Tomas at sabi ng mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Anong sabi ni Tomas?
hindi ako maniniwala hanggang hindi ko na ipapasok ang mga aking mga daliri sa kanyang tagiliran at sa kanyang mga sugat. Ngunit walang ano-ano'y dumating si Jesus. After 8 days again. So 8 is very significant in the scripture. Hindi ito galing sa Chinese, ha? At pag 8, dire-diretso na. Okay. So after 8 days, dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus kay Tomas, ito ang aking mga sugat. Tingnan mo. At nakita ni Tomas, ipinasok niya ang kanyang mga daliri sa sugat. Bago yun, dumating si Jesus at binati niya, sumainyo ang kapayapaan. So, ilang beses nang binanggit ang kapayapaan? Ilang beses? Sa unang patagpo, nung sila'y nagalak at nakita ang Panginoon, binati niya muli, sumainyo ang kapayapaan. At ang pangatlo, ay ang nung naroon na si Tomas. At sinabi niya, naniniwala, sumainyo ang kapayapaan, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Anong sabi ng Panginoon? Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka. At anong tugon ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko. Ito ang sinambit na salita na bunga ng kanyang ganap na pananalig sapagkat nakita niya ang Panginoon. Ngayon sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo? Sabi ni Jesus, mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. So tandaan niyo yung salitang ito. Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Ngayon, sa umagang iyon, sino yung mga mapalad na yun? Sino yung mapapalad na yun? Tayo. Tayong lahat na narito, unless kung ikaw ay naniniwala. Alam ko may nagdududa dito. Ngunit sinabi ni Jesus, mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Ngayon, kapag ikaw ay may pagdududa, wala kang kapayapaan. Halimbawa, pinagdududahan mo yung katabi mo. Tingnan mo, kaduda-duda naman eh, di ba? At kapag yan ay pinagdududahan mo, you are not at peace. Bakit? Baka mandurong to. Baka rapist to. Baka kunin ang cellphone mo ito. That means you have the doubt. Kaya, you are not at peace. Ngayon, kung titignan natin sa buhay natin ngayon, ano ang mga bagay na numanakaw ng ating kapayapaan? Many of us right now, we are not at peace at this very moment. And even the disciples at that very moment, ano yung numakaw sa kanilang kapayapaan? Una ay ang takot. Bakit? Sapagkat sila ang isusunod. Baka tayo ang isusunod na ipapako sa krus. Wala silang lakas ng loob. At wala pa silang lakas ng loob upang harapin ang kamatayang iyon. Kaya matapos hinahang ni Kristo ang kanyang mga alagad, nagkaroon sila ng tapang harapin. Higit sa lahat ang kamatayan. And most of these 12 apostles of Jesus, most of them,
They died because of persecution. Ayon sa mga pag-aaral, isa lang ang namatay of natural death, and that is St. John. But many of them, and all of them, they died of persecution. Merong binalatan ng buhay, merong inihulog sa langis na kumukulog, at merong iniihaw sa apoy. Ngunit itong lahat na ito ay tinanggap nila dahil kay Kristo muling nabuhay upang ipahayag nila ang pagmamahal nila. Ngayon, kung titignan natin, ano ang lumanakaw sa ating kapayapaan? Ano ang mga bagay na nagbibigay sa ating pagkabalisa na kung minsan wala tayong kapayapaan sa buhay natin. Kaya kung titignan natin, wala sigurong ganap na libre sa alalahanin sa buhay. Ano-ano yung mga alalahanin natin sa buhay? And most of the time, itong mga bagay ito ang lumanakaw ng ating kapayapaan sa buhay natin. Minsan, ano yung mga bagay nito? Maaaring ang pagkakasakit ng mahal natin sa buhay. Kaya wala tayong kapayapaan. Minsan, ang kakapusan ng pera. At ito rin ang lumanakaw ng ating kapayapaan. Ang pag-aaway, ang sama ng loob, ang takot at alinlangan, lalo tigit sa panahon natin ngayon dito sa Qatar. Ano ang alalahanin ninyo? Trabaho. Maraming mga tao nag-aalala, matatanggal ba ako, Father? Hindi ko rin alam. Maraming nag-aalala, baka mawalan ako ng trabaho. Paano na ang pamilya ko? At unti-unting nawawala ang kapayapaan sa kanilang buhay. So sabi nila, isang manunulat na nagsabi, 3 bagay ang kinatatakutan in this present generation. Ang pagtanda. Sino hindi natatakot tumanda? Kaya yung iba matanda na, nagpapabata pa. Yung iba na may pera, nagpapabanat. Banat na banat ang mukha. Kaya yung mata nila nasa gilid na. Dahil banat na banat na. And that is because they cannot accept na tatanda siya. At kapag ikaw ay tumanda na, anong susunod? Magkakasakit ka na. At kapag may sakit ka na, ito na ang problema. Wala na talagang kapayapaan. Because you have so many worries in your own life. At kapag ikaw ay nagkasakit, ibig sabihin, nalalapit ka na sa kamatayan. And that is the reason why many people, they cannot live their own life in the present. Because they are futuristic. They are thinking advance in their own life. Kaya they did not enjoy their own life, the present life. Because they are always thinking of the future. And they have no peace. And that is the very reason why Jesus repeated that greetings to His disciples. Ano ang bati niya? Sumainyo ang kapayapaan. And that is the peace of Christ. Ngayon, kung titignan natin, when we say peace, there are 2 definitions. The peace that is defined by the world right now, the world view of the word peace.
ang peace ng mundo, ang kapayapaan ng mundo, anong sinasabi? If there is no war, there is peace. If there is no problems, if there is no pain, there is peace. Kaya yung mga nakalibing, anong nakalagay? R.I.P. Resting in peace. Sapagkat wala silang problema, nakahiga lamang sila. Ano lang iniintay nila? Ang muling pagkabuhay upang bumangon muli. But they are there forever. They are there until the second coming of Christ. And they are at peace. So for the world, it is the absence of war. It is the absence of pain. It is the absence of trials and difficulties. And that is the world defining to us peace. But what is the peace of Christ here that He is telling us? The peace of Christ, it is not the absence, but it is the presence. And who is present? Christ. So that is why He said to His disciples, do not worry. Do not be in fear. Sumainyo ang kapayapaan. So sa makatwid, sinasabi ni Kristo sa ating bilang mga Kristiyano, hindi tatanggalin ng Diyos ang krus sa buhay natin. May nakita ba kayong taong walang problema? Sinong walang problema dito? Lahat tayo may problema. Di po ba? Ako may problema rin ako. Kayo? No, joke lang, ha? Bawat isa sa atin may problema. And God would not remove that problems into our own life. If we have the pain, if we have the trials and difficulties in life, it would remain. But the peace of Christ, the peace of Christ, it is the assurance that in the midst of trials and pains and difficulties, it is the assurance of the presence of Christ. I am with you. Do not give up. And so that is the reason why, if you have faith in God, definitely there is peace in life. Hindi po ba? Yung mga may asawa dito, dapat kayong mga mag-asawa, sa gitna ng problema, diyan kayo naghahawakan. Sa gitna ng suliranin, diyan kayo laging magkasama. Bakit? Sapagkat kapag nararamdaman mo kasama mo, kapiling mo, ang mahal mo sa buhay, sa gitna ng suliranin, kahit may problema, ano ang ramdam mo? You are at peace because somebody is with you. Hindi kayong may problema na aawayin mo pa, so lalong nasira ang kapayapaan. No? And that is the assurance of Jesus. He is giving to us in this particular gospel. Sumainyo ang kapayapaan upang hindi tayo mag-alala at hindi tayo magduda na katulad ni Tomas, na sa kabila ng lahat ng ito, ng takot natin, ng pag-aalinlangan natin, kapiling natin ang Diyos. Kaya sinabi niya in the scripture, He is the Emmanuel. And what is the meaning of Emmanuel? God is with us. And we have to hold on into that faith, into our own life. Kasi po, minsan, ang tinatawag, nagiging batayan natin, to see is to believe. Di po ba? But right now, God is telling us,
Believe first. Then you will see. So remain in our own faith in God. Ano man ang nararanasan natin, ano man ang suliranin natin, ano man ang problema natin, lagi nating alalahanin, kasama natin ang Panginoon. At hindi niya tayo mababayaan. Amen. Kapiling natin ang Panginoon. Sasamahan niya tayo. Naalala niyo po ba yung kantang Footprints in the Sun? Balikan niyo. Pag-uwi ninyo, punta kayo sa YouTube, ilagay niyo doon, Footprints in the Sun. Pakinggan niyo. And learn from that story. Yung isang taong yun, una nakikita niya, dalawang set of footprints ang nakikita niya. So sa buhay niya, nakikita niya, kapiling niya ang Diyos, kasama niya. Pero nung dumating na yung suliranin, dumating na yung problema, nung tinignan niya yung set of footprints, isa na lang ang nakita niya. Akala niya, he was abandoned by the Lord. And then later on, he realized, kaya pala isa na lang yung set of footprints. Anong nangyari? That is the time that the Lord is carrying him already. Ayaw mong lumakad, ha? Sasamahan na kita, bubuhatin na kita. And that is the way of God. And that is the mercy of God. Kaya nung binanggit ni Kristo, sumainyo ang kapayapaan, sinasabi niya, huwag kayong matakot at huwag kayong mag-alala. Kasama ninyo ako sa inyong paglalakbay. Amen. So, it is not the absence, it is the presence of Christ in our own life. Ngayon, sabihin mo sa katabi mo, sumainyo ang kapayapaan. Malaking tayo lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya, sumasampalataya sa Diyos. Sumasampalataya kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya na lalaki ng Espiritu Santo, ipinanganak sa Santa Maria ng Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaw sa kanong na nangamayumaw, nang may 3 araw ng buhay na pagdilim, umakyat sa langit, narulog sa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Doon magmulang paririto at umukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay ng walang Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang bigyan niya tayo ng pananampalatayang buhay, nang sa gayoy maramdaman natin siya lalo na sa panahon ng paghihikahos at pagsubok. Tinalangin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, naway maging matatag sila sa pananampalataya upang tapat nilang gabayan ang kanilang kawan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, nawa ang Panginoong Jesus, ang bukal ng awa, ang aming sandigan, inspirasyon at lakas, upang sila'y makapaglingkod ng buong katapatan at galak. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa may matatag na pananalig, tulad ni Tomas, higit nawa nilang makilala ang Panginoon sa panalangin, pag-ibig at katapatan sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa nalalapit na
pambansang halalan. Naway maging mapagmatyag ang lahat at sama-samang isulong ang isang maayos at matapat na halalan para sa ikabubuti ng ating bayan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang panalangin. Para sa bayan ng Pilipino, naway maghilom ang mga sugat ng pagkahati-hati at pagkapuot dulot ng lulipas ng mga kampanya. Maghari nawa ang kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang panalangin. Dalangin natin ang mga pansarili natin. Ama namin, manahan ka sa iyong sambayanan, tulungan mo kami makabangon mula sa aming kinasasadlakan upang kami makapaglingkod ng may matatag na pananampalataya sa iyong ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating pag-aakain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aakain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binibigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagdalisay
noong sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Madaming makapangyarihan, tuloy ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang mahamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang mahamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilubig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nabubunyi sa iyong kadakilaan. Naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagpunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa po namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa araw po para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, at ikamilo na aming obispo at ng tanang kaparihan,
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Malabirheng Maria na ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at pagpuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tagbubili naman ang nagagaling ng utos ng turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas mo. sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagbabahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang inihiwag ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala at pagkukulang. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. At sa inyo. Bigayan tayo ng kapayapaan sa Kristo. Amen.
Kristo ang Kordero ng Diyos. Ito nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang bigay. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako. Huwag ingatan tayo ng katawan ng Kristo na sumapit tayo sa buhay. Amen.
Panalangin. Tumayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa banal na biging ng Pasko ng pagkabuhay, ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po muna para sa church announcements. Church announcements. Feast of San Pedro Calungsod is on April 2, 2016. That will be tomorrow. But we will celebrate on April 8, Friday. There will be a novena for 3 days, April 5, 6, and 7. Novena on Tuesday and Wednesday will be at 7 p.m. Mass. And on Thursday will be in Tagalog Mass. Maraming salamat po. Tumayo po ang lahat. Natawaran ko yung birthday. Last Friday, hindi tayo nag-blessing last Friday. Tayo nag-birthday kami. Ay panalangin natin ang mga kapatid natin ito na nagdiwang at nagdiriwang ng kanilang karawang. Pagpala at Diyos ng pag-ibig. Ihiling mo namin basbasan mo ang kapatid namin na nagdiwang at nagdiriwang ng kanilang karawang. Naway ang hangarin ng kanilang kalooban ay ipagkaloob mo na naaayon sa iyong kalooban. Pagkalooban mo rin po sila ng lahat ng pagpapala at pinag-iingatan sa lahat ng sakuna at bigyan ng kalusugan ng kanilang panganawa upang patuloy lang maitaguyod ang kanilang mga mahal sa buhay at kanagdi ng kanilang mga pamilya. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. mananatili dito forever. There is no forever in Qatar. Dadating ang panahon, uuwi din tayo. Uuwi rin ako. Pero hindi ko alam kung kailan pa, ganun din ang bawat isa sa atin. Kaya sa pagkakataong ito ay nais kong pasalamatan isa na kapatid natin na naging tagapaglingkod sa simbahan. So siya yung uwi na rin for good. Not for bad, for good. Okay. At natapos na ang kanyang mission dito, kanyang paghanap buhay para sa kanyang pamilya. Ngunit sa kabila nito, sa kabila ng kanyang pagparito, sa paghahanap buhay, bahagi noon ay ibinigay niya sa Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod sa simbahan. Kaya nararapat lamang pasalamatan siya. Sapagkat sa pagbibigay niya ng kanyang talento, kanyang panahon at oras sa paglilingkod sa Panginoon. So, bukod sa kanya, para sa kanya sa sarili, nagbigay siya para sa Panginoon. Kaya siya ay pumarito noong 2010 pa at siya ay nagsimulang maglingkod noong 2012 hanggang ngayon bilang member ng lector and commentator at ganoon din member ng choir. So, siya ay si Joven San Jose Santiago.
Next week ay kapistahan ni San Pedro Calungsod. So ang San Pedro Calungsod, ito ang santo na nangangalaga sa atin. Kaya nung pagdating ko dito, we entrusted our own community to the care and protection and intercession of San Pedro Calungsod. Kaya dapat natin ipagdiwa ang kapistahan niya. So ang kapistahan niya ay April 2, so bukas. Ngayon ba o bukas? Bukas. Pero hindi tayo makikita bukas, kaya next Friday, we will celebrate the feast of San Pedro Calungsod. Kaya sa misa ng Biyernes, ay pararangalan natin si San Pedro Calungsod. Ngayon ay manalangin tayo para sa jubileo ng awa. Panginoong Jesucristo, tinuruan mo kaming maging maawain katulad ng Ama. At winitaw ang sino ang nakakita sa iyo, ay nakakita na rin sa Kanya. Mukha mo ay iyong ipakita at kami mariligtas. Pinalayan ng iyong mag-iliw na magtitig sila sa Pedro at Mateo sa pagkaaminin sa salamin. Ang babaeng nananalo niya at si Magdalena sa paghahanap ng kaligayahan sa mga bagay na lumilipas. Si Pedro ay nalukang matapos ng pagtaluan at ang nagtitig ng pagdadakaw para i-isip ng iyong pangalan. Ngayon natin sa balat sa ating pinatutungkol ang mga salita sa maraming kapitan na iyong iniuupo. Kung bakit mo lamang ang pinatulog ng Diyos, ikaw ang mukhang nakikita na nagkalilig na Ama. Ang Diyos ay pakita ng kapangyarihan sa araw at pagkakatawa. At sa pagkakaway, maging mahabang ng lahat ng mundo. Niluot mo ang iyong mga lingkod at ibabalot din ang kahinaan upang napadalas na ng kabahan sa mga nasa kamalihan at kamagpagan. Nawa ang sinumang kamalihan sa kanila ay nakakatawa ng kapag pag-iinit ng kapag-kapag. Isulong mo ang iyong pinili at pag-iinit mo sa kasama ng pinili. Upang ang pinili ng kapag ay tanong-tanong mo ng biyayang nagmumula sa Panginoon at ang iyong sinumbahan ay pinabasa siya. Pagdating ng mabuting balita sa mga ipahayag ang paglaya sa panatigin na hinahayag at manubalit ang naningin ng kalabda. Inihiling namin ngunit ni Maria pero sumainyo ang Panginoon. At sa kanila, At nawa ay pagpalain kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay ganap na humayon tayo sa pag-ibig ni Kristo muling nabuhay. Hallelujah, Hallelujah. Salamat sa Diyos.